Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa mga kapatid sa Islam, mga kababayan, mga mahal kong masugid na sumusubaybay sa page ng New Muslim Academy Philippines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon po ay ang ika-23 ng buwan ng Ramadan dito sa bansang Pilipinas at sa mga nasa abroad, lalo sa Middle East. Ito ang ika-24th day ng Ramadan sa inyo at dito sa Pinas, ito na yung ika-24th night ng buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, binabati ko ang bawat isa sa atin na inabutan natin ang buwan na ito ng Ramadan. At binabati ko rin ang bawat isa sa atin na inabutan natin ang huling 10 araw ng Ramadan. At isa sa ikinalulungkot natin, mas marami yung mga araw na lumipas na sa mga araw ng Ramadan kumpara sa mga nalalabing mga araw nito. Subalit, ang maswerte sa atin ay yung sino man o kung sino man ang nagsumikap na makagawa ng mga gawain na ikakalapit niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang masabi naman natin sa mga may pagkukulang sa mga nakalipas na mga araw ng buwan ng Ramadan ay kailangan na manumbalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang isa sa ni'ma sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pagpapala sa atin ng Panginoong Allah, ginawa niyang mas mainam ang last part ng Ramadan kumpara sa mga naunang mga bahagi ng Ramadan. So dahil dyan, ang bawat isa sa atin ay dapat na mas lalong magpursige sa paggawa ng iba't ibang uri ng ibada sa mga nalalabing mga araw ng Ramadan dahil sa ang last part ng Ramadan, ang last 10 nights ng Ramadan ay higit na mainam kumpara sa lahat ng gabi, na naranasan natin sa loob ng isang buong taon. Afdalul layali, pinaka-the best sa lahat ng gabi ay yung last 10 nights ng Ramadan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa sa mga gabi nito. Wal fajri wa layalin 'ashr. Sumumpang Allah subhanahu wa ta'ala sa al-fajr, sa madaling araw. At sumumpa din siya sa 10 mga gabi. At ayon sa mga scholars ng Islam, sa mga ulama ng tafsir, ang 10 mga gabi na ito, walang ibang tinutukoy dito kung hindi ang mga gabi ng last 10 nights ng Ramadan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya susumpa, hindi siya manunumpa maliban sa mga bagay na dakila para sa Kanya, mahalagang bagay para sa Kanya. So isa ito sa mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na inabutan pa natin ang huling 10 gabi ng Ramadan dahil ang huling 10 gabi na ito ng Ramadan ay may taglay siyang kabutihan, nagdadala siya ng katangian na hindi natin makikita, hindi natin mapapansin sa kahit na ano pa mang gabi. Isa sa mga kabutihan nito, isa sa mga nakasaad na kaibahan nito ay ang nakasaad sa isang hadith na naiulat ni Imam Muslim sa hadith ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayri. Isa sa ipinagkaiba ng huling 10 gabi ng Ramadan, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsusumikap siya sa mga gabi na ito na hindi kagaya ng pagsusumikap niya sa mga naunang mga gabi ng Ramadan. Pangalawa, na nakasaad patungkol dito, ay ang nakasaad na hadith na naiulat ni Imam Bukhari at saka ni Muslim, na kung saan sinabi rin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, napapansin ng mga sahaba ang tatlong ginagawa niya kapag pumasok na ang last 10 nights ng Ramadan. Number 1, kapag pumasok na ang huling 10 gabi ng Ramadan,
shadd al-mi'zar. Ibig sabihin, hinihigpitan niya yung sinturon niya, yung belt niya. Isa itong nagpapahiwatig ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kinakalimutan niya ang mga makamundong bagay. Hindi na siya masyadong kumakain, ganun din, hindi na niya nilalapitan pa ang asawa niya para makipagtalik. Ganun din, binubuhay niya ang mga gabi niya. Ibig sabihin, nagsasala na lang siya ng nagsasala sa buong gabi. Kapag pumasok na ang last 10 nights ng Ramadan, wa ayqadha ahla, bukod pa dyan, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sarili niya iniisip niya. Ginigising, sinasama niya ang pamilya niya. Dahil bakit? Dahil gusto niya na ang makinabang sa kabutihan ng huling 10 araw, sa huling 10 gabi ng Ramadan, hindi lang sarili niya. Gusto niya, pati pamilya niya, isama niya dahil sa nakikita niyang kabutihan na ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang sumasamba sa kanya sa huling 10 gabi ng Ramadan. Ganon din sa isa sa nakasaad na hadith sa pagpapahalaga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa last 10 nights ng Ramadan ay ang nakasaad sa Musnad Imam Ahmad na sinabi rin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhlitu al-20 bi salatin wa nawm, fa idha kana al-10 shammara wa shadda al-mi'zar. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ayon kay Aisha na asawa niya, sa unang 20 gabi ng Ramadan, sa first 20 days ng Ramadan, first 20 nights ng Ramadan, pinaghahalo-halo pa niya yung mga ginagawa niya sa pamamagitan ng pagtulog at saka pagsala. Ibig sabihin, natutulog siya, pagkatapos nagsasala siya. Subalit, the moment na pumasok na ang last 10 nights ng Ramadan, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, shammar. Ang shammar, ito yung, kumbaga, yung tao na ginaganuto niya yung damit niya. Yung itinataas na yung damit niya ganun. Kung sign yun na meron siyang gagawin na isang seryosong gawain. Washadda al-mi'zar, at hinihigpitan niya ang kanyang sinturon. So, kung makakita kayo ng fight ng mga mga martial arts, kapag hinigpitan na yung sinturon, ibig sabihin seryoso na yung laban. So, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay lalo siyang nagiging seryoso, lalo siyang nagsusumikap kapag pumasok na ang huling 10 gabi ng Ramadan. Na nagpapahiwatig ito lahat na ang huling 10 gabi ng Ramadan ay meron siyang kakaibang taglay. Meron siyang kabutihan na hindi natin matatagpuan sa kahit na ano pamang gabi sa loob ng isang buong taon. Kabilang din sa special na ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa huling 10 gabi ng Ramadan, yung tinatawag na al-i'tikaf. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasaad sa Quran Karim, ang utos ng Allah patungkol sa bagay na ito, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sa Surah Al-Baqarah, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang aya patungkol sa i'tikaf. Ang i'tikaf, ito yung luzumul masjid li ta'atillah subhanahu wa ta'ala o taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pananatili na lamang sa masjid. Mag-i-stay ka na lang sa masjid para sumamba ka ng sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka nalalabas pa doon. Mag-concentrate sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng masjid. Iwanan mo ang pamamalengke, ang pag-shopping, pag-grocery, pag-mall, wala. Doon ka lang sa masjid. Wala kang ibang gagawin kung hindi sumamba ng sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaugalian nito. Nakaugalian niya ang mag-i'tikaf. Isa sa nakasaad sa Quran patungkol sa i'tikaf ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Huwag ninyong lapitan yung mga asawa ninyo, huwag na kayong makipagtalik sa kanila kapag nasa sandali kayo ng pag-i'tikaf. Kapag nag-intensyon kayo, nagniya kayo, napapasok kayo sa masjid para mag-focus, mag-concentrate sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isinabuhay niya ito. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, since nag-umpisa siya mag-fasting, hindi niya nakaligtaan na mag-i'tikaf sa tuwing sumasapit ang Ramadan, specifically sa last 10 nights ng Ramadan. Ganun din yung mga sahaba, yung mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ginawa din nila itong i'tikaf. At isa ito sa mga sunnah na halos bihira ka na makakita ng nagsasabuhay nito, ng gumagawa nito. Samantalang sa panahon natin ngayon, mas comfortable yung mga masjid natin. Naka-tiles,
Ang iba naka-aircon, may ilaw. Sa panahon nun, walang ilaw, walang fluorescent, walang LED na ilaw, walang yung siniswitch lang na ilaw. Kailangan mo pang mag-effort para lang magkaroon ka ng kandila, magkaroon ka ng ilaw. Ganon din na walang tiles, hindi naka-marble, walang carpet, yung masjid noon. Open siya, wala siyang magandang yung building niya hindi kagaya ng mga masjid ngayon. Ang iba halos akala mo ginto na. So itong isa sa mga nakapagtataka sa atin. Isa ito sa mga sign ng kahinaan natin. Sa Sahih al-Bukhari, sa Sahih Muslim, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay naging regular na kaugalian niya, tradisyon niya, nagawain niya ang pag-i'tikaf sa huling 10 gabi ng Ramadan. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Subalit nung last part na ng buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, last Ramadan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya, nag-i'tikaf siya, nanatili siya sa masjid, hindi lang 10 days, kung hindi 20 nights, 20 days siyang nanatili sa masjid. At isa yun sa mga magagandang sign, mga kapatid sa Islam, na mabuti yung pagkamatay ng isang tao, na bibigyan ng Allah ng good ending ang buhay ng isang tao kapag napansin niya sa sarili niya na habang tumatanda siya, habang tumataas yung umur niya, yung edad niya, ay lalo siyang nagsusumikap sa gawaing pagsamba. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amalu. Ang pinaka-the best sa inyo, pinaka-mabuting tao sa inyo ay yung tao na habang tumatanda ay lalong nagiging matino yung gawain niya. Lalong nagiging maayos yung record niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nakapagtataka, may mga tao, kung kailan nakatungtong sa isang posisyon, kung kailan nabigyan ng magandang posisyon, isang magandang trabaho, kung kailan tumanda, saka naman nasira yung track record nila. Saka sila na silipan ng ilang mga kaso ng kung ano-ano. So, isa sa sign na isang mabuting tao, ang isang taong namatay, kapag lalo siyang nagpursige sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa katagalan ng buhay niya. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago siya namatay, yung last Ramadan niya na, nag-i'tikaf siya ng 20 days. Taliwas ito sa nakasanayan niya sa mga lumipas na mga taon ng buhay niya na 10 nights lang siya o 10 days lang siya nag-i'tikaf. Anong sikreto? Anong sikreto? Bakit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ginagawa niya ang mga ito? Binubukod tangi niya. Binibigyan niya ng special treatment ang last 10 nights ng Ramadan. Alam din natin lahat na kung bakit ganito ang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakadahilan, mga kapatid sa Islam, ay yung pinakaaabangan nating lahat, yung magkataon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay sumasamba siya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadar. Ang Laylatul Qadar, ito yung gabi ng pagtatakda. Ito yung gabi na pinarangalan. Kasi dalawa yung meaning ng Qadar. Ang Qadar, ibig sabihin, ang gabi na marangal. Pangalawa, ang gabi na ng pagtatakda. Ibig sabihin, doon itatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari sa loob ng isang taon. Pangalawa, ang gabi na yon, ang isa sa bagkus yun ang pinaka-the best sa lahat ng gabi. Yun ang pinaka-marangal sa lahat ng gabi. At sa Laylatul Qadar, maraming nakasaad na kabutihan patungkol dito. Subalit sapat na ipaliwanag natin ang isang sura na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala na exclusive lang para talakayin ang patungkol sa Laylatul Qadar. At ito yung Suratul Qadar. Nagpababa ang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang sura, isang chapter sa Quran patungkol sa Laylatul Qadar. Ito yung sinabi niya, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna anzalnahu fi Laylatul Qadar. وما أدراك ما ليلة القدر
Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. So isa sa kabutihan ng Laylatul Qadr, dito ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Sa gabi na ito yung piniling gabi ng Allah subhanahu wa ta'ala para ipababa niya sa atin ang Quranul Karim bilang gabay, bilang guidance sa atin. Kung walang Quran, wala tayong pagkakaiba sa mga hayop. Dahil kung walang banal na kapahayagan na ipinadala sa atin ng Panginoon, bawat isa sa atin, susundin niya kung anong gusto niya. Dahil hindi pare-pareho kagustuhan ng mga tao. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam kung anong higit na ikakabuti sa atin at kung ano ang ikakapahamak natin. Kaya nagparating siya sa atin ng Sharia, nagparating siya sa atin ng banal na kapahayagan para yun ang sundin natin. Para nang sa ganun hindi tayo maligaw. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. So therefore, ang isa sa kabutihan ng Laylatul Qadr, dito ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ganun din sinabi niya sa isang sura, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Paano ba ang pagpababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran? Ang Quran, meron siyang dalawang way ng pagbaba. At isa ito sa, ang aya na itong verse na ito, isa ito sa mga rad, sa mga Asy'ariyah na nagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala daw ay wala sa taas. May mga sekta ng mga Muslimin na nagsasabi na ang Panginoong Diyos daw ay wala sa itaas. Bagkus siya daw ay nasa lahat ng lugar. Fi kulli makan. Mawjudun bila makan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Qadr, pinatunayan niya na siya ay nasa kataas-taasan. Dahil walang mangyayaring pagpapababa kung walang umiiral doon sa itaas. Inna anzalna. Katunayan, katotohanan, aming ipinababa ang Quran. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niya, Allah subhanahu wa ta'ala, saan siya? Saan ang kinaroroonan niya? Nandun siya sa kataas-taasan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aziz. Ang Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-rafi'. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kataas-taasan. Siya ang pinakamarangal sa lahat. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, sinabi ni Ibn Kathir, binanggit niya isang hadith na nanggaling kay Ibn Abbas, patungkol sa mechanism o paraan ng pagpapababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran. Sabi ni Ibn Abbas, Anzal Allah al-Quran jumlatan wahida min al-lawh al-mahfuz ila bayt al-izzati min as-sama' ad-dunya. Ibig sabihin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ipinababa niya ang Quran al-Karim mula sa al-lawh al-mahfuz. Ito yung talaan ng lahat ng mangyayari sa mga tao hanggang sa yawmul qiyamah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat recorded. Lahat ng mangyayari, naka-record. Hindi pa nangyaring isang bagay, recorded na yan, before yan mangyari, 50,000 sana. 50,000 years before. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinababa niya ang Quran mula sa al-lawh al-mahfuz, yung talaan ng lahat ng mga mangyayari. Mula sa al-lawh al-mahfuz, patungo sa as-sama'id dunya, o yung Baytul Izza, yung pinakamalapit na langit sa atin. Kasi ang langit, ang alam natin, ito ay 7 layers. So ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran mula sa al-lawh al-mahfuz, sa talaan ng mga lahat ng mangyayari, patungo sa pinakamalapit na langit sa atin ng minsanan. Jumla wahida. Pagkatapos mula sa sama'id dunya, sa langit na malapit sa atin, ipinababa naman ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufassalan. In details, ala hasab al-mawaqi', depende sa mga pangyayari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namuhay siya bilang propeta at bilang sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 23 years. 13 years sa Makkah at 10 years siya sa Medina. So therefore, ang Quran al-Karim, meron siyang nuzulan, biljumla, nagpababa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran ng minsanan, at ipinababa din niya yung content ng Quran in details. Depende sa mga sitwasyon na nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan ang una sa mga kabutihan ng Laylatul Qadr. Ito ay ang gabi na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na doon niya ipinababa ang Quran al-Karim.
Ah, yung mga date, yung mga petsa, kung dito i-relate natin sa dunya, kung i-relate natin dito sa pangyari sa atin sa mundo, may mga petsa na hindi natin makalimutan. May mga date na hindi talaga makalimutan ng tao. Yung mga araw na kung saan kailan nagdeklara ang isang presidente ng martial law. Yung mga gabi na kung saan, yung mga araw na kung saan naideklara ang Independent Day. Yung mga araw na kung saan naideklara ang revolution. Kailan naideklara ang pagtasis o ang pagtatag ng isang bayan, ng isang lalawigan. May mga petsa na napakahalaga. So, ang Quranul Karim nire-relate ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Gusto niya makarelate tayo kung kailan niya ipinababa ang Quran Karim. Ipinababa ito sa month of Ramadan na dapat dakila ito sa atin dahil pinahalagahan ito ng Allah, kaya dapat pahalagahan din natin ito. Pangalawang kabutihan ng Laylatul Qadr, ayyuhal ikhwa, ang gabi na ito, yufraqu fiha kullu amrin hakim. Ibig sabihin, dito itatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mangyayari sa loob ng isang taon, sa loob ng susunod na isang taon. Kung magkano ang kikitain ng bawat isa, kung sino yung bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karagdagang buhay, sino yung babawian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay, sino yung mamalasin, sino yung magiging maswerte, sinong mapalad. At mahalaga na makapagdua tayo sa mga gabi na ito. Dahil la yaruddu du'a illa al-qadar. Walang makapagpabago sa itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala except sa al-qadar. Halimbawa, itinakda ng Panginoon na hindi ka makakapag-hajj next year. Subalit dahil nagdua ka, nabago yung qadar mo. Hiniling mo sa Allah, Ya Rab, itakda mo na ako'y makapag-hajj. At pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung dua mo. Binago niya yung qadar dahil sa pagdua mo. So, ibig sabihin, napakahalaga mga kapatid na makapagdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa isa sa pwedeng makapagbago ng destiny ng isang tao ay yung dua. At hindi ka rin makakapagdua kung hindi rin destiny ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay makakapagdua. So, lahat ay nakabatay sa destiny ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, halimbawa, meron isa sa atin na pagpalagay mo may sakit. Ganon din, wala nang lunas yung sakit niya. Dahil nagdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na mawala yung sakit niya. So, ibig sabihin, napakahalaga ng gabi na ito. Kabilang din sa kabutihan ng gabi na ito, ayyuhal ikhwa, ang gabi na ito binansagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapayapang gabi o pinagpalang gabi. Sinabi niya, Inna anzalna fi laylatin mubarakah. Ang Quran ipinababa namin sa pinagpalang gabi. Ibig sabihin, ang gabi na yun ay nagdadala sa tao ng maraming kabutihan. Dahil ang ibig sabihin ng mubarakah, ibig sabihin ng mubarak, yung nagdadala ng maraming kabutihan. So kung tinamaan ka ng kabutihan ng Laylatul Qadr, kabilang ka sa mga sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na yun, dahil sa kinaawaan ka ng Allah, pinatawad ka niya. At dahil pinatawad ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigay niya ang lahat ng gusto mo. Inalis niya sa iyo ang lahat ng mga nagpapabigat sa iyo. So, mahalaga na pahalagahan natin ang gabi na ito. Kabilang din sa kabutihan nito, ayyuhal ikhwa, ang gabi na ito binansagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagsampa sa gabi na ito higit pa sa 1,000 buwan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ibig sabihin, kapag nakapagsamba ka sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na yon, ang reward mo, ang tinutukoy dito yung reward mo. Tinutukoy dito yung reward mo, higit ka pa sa isang taong sumamba sa Panginoon sa loob ng mahigit sa 1,000 buwan. Approximately 83 years and ilang months. So, ibig sabihin, hindi yung nakapagsamba ka sa Laylatul Qadr, hindi ka nasasamba pa sa mga remaining days o sa remaining ng buhay mo. Hindi ganoon. Ibig sabihin, yung reward na makukuha mo, higit pa sa reward ng isang taong sumamba sa Panginoon sa loob ng 1,000 buwan. So, dahil dyan, hindi maaari na tulugan lang natin yung gabi na ito. Hindi maaari mga ikhwa na
sayangin natin ang oras natin sa Laylatul Qadr sa mga walang kwentang bagay dahil malaki ang mawawala sa atin. Kaya nga sinabi ng Rasulullah SAW sa isang hadith, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Ang sino mang pinagkaitan ng kabutihan ng Laylatul Qadr, siya na talaga yung taong pinagkaitan. Ibig sabihin, walang pinakaluging tao, wala nang taong lugi pa na mas higit pa kumpara sa isang tao na tinulugan lang niya ang Laylatul Qadr. O di kaya sa isang tao na hindi man lang nakagawa ng kabutihan sa Laylatul Qadr. Kabilang din sa kabutihan nito ayyuhal ikhwa, sa Laylatul Qadr, bababa ang mga malaika. Kasama nila si Anghel Jibril. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Ang malaika, para sa kaalaman ng lahat, kailan sila bumababa sa langit? Bumababa sila sa langit kapag merong kabutihan na ipaparating ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay aatasan niya ang mga malaika na bababa sa Laylatul Qadr dahil sa dami ng mga sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na yun. Kabilang din sa kabutihan ng Laylatul Qadr, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang gabi na yun ay puno ng peace, ng kapayapaan at katahimikan. Sinabi niya, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." At katahimikan para sa gabi na yun hanggang sa pagsikat ng madaling araw. Ano ibig sabihin na ang gabi na yun ay mapayapa? Ano ibig sabihin na ang gabi na yun ay peace? Sabi ng iba, yung mga nagmamarites, sabi nila wala daw tumatahol ng mga aso. Hindi totoo yun. Sabi ng iba, wala daw ingay yung dagat, yung karagatan, yung dalampasigan. Allahu alam kung gaano katotoo yun. Pero merong dalawang explanation ng mga scholars ng Islam, kagaya ng binanggit ni Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang kitab na Tafsir al-Quran al-Azim. Dalawang explanation ng mga ulama patungkol sa salamun hiya hatta matla' al-fajr. Ang gabi ng Laylatul Qadr ay salam, mapayapa, tahimik. Ang unang explanation nila, sabi nila, la yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an o ya'mala fiha adha. Ibig sabihin, ang syaitan sa gabi na yun, sa gabi ng Laylatul Qadr, hindi niya magawa na pinsalain ang mga alipin ng Allah sa gabi na yun. Hindi rin magawa ng syaitan na gumawa ng anumang masama sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kung isa kang tunay na alipin ng Panginoon, ang syaitan sa Laylatul Qadr, hindi kanya pwedeng gawan ng masama. Pero kung natulugan mo ang Laylatul Qadr, nagkataon na naging abala ka sa ibang makamundong bagay, ibig sabihin, hindi ka alipin ng Allah. Marahil alipin ka ng dollar, ng peso, alipin ka ng tao, nagpakaalipin ka sa iba, at hindi ka naging alipin ng Panginoong Diyos. So dahil dyan, dapat na maging maingat tayo. Pangalawang explanation ng mga scholars ng Islam patungkol sa salamun hiya hatta matla' al-fajr, kung bakit binansagan ito ng Allah na tahimik na gabi, mapayapang gabi, ligtas na gabi, sabi nila, li'annahu takthuru fiha salama min al-iqab. Dahil sa gabi na yon ay maraming ililigtas ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kapahamakan. Marami ang ililigtas ng Panginoon laban sa kapahamakan. At ano ba ang hihigit pang kapahamakan? Meron pa bang mas higit na kapahamakan kumpara sa impyernong apoy? Wala na. Dahil sa gabi ng Laylatul Qadr, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapatawad siya sa mga alipin niya. Ililigtas niya mula sa impyernong apoy yung mga tao na deserving nila na makapasok sa impyerno. Halimbawa, may tao na deserving siya na ipasok sa impyerno. Pero dahil sumamba siya sa Laylatul Qadr, pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa ginawa niya sa Laylatul Qadr, yun ang isa sa dahilan na makakaligtas siya sa impyerno. Isa ito sa mga explanation ng mga scholars ng Islam patungkol sa ibig sabihin ng salamun hiya hatta matla' al-fajr. Ganon din isa sa kabutihan nito ayyuhal ikhwa, ang taong nagdasal sa gabi ng Laylatul Qadr, ang taong nagdasal sa gabi ng Laylatul Qadr na
isa sa intensyon niya ay para patawarin ng Panginoon at bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, isa yun sa magagawing paraan ng Panginoon na patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na napagkaisa ni Bukhari at Muslim, sa hadith ni Abi Hurairah, "Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ang sino mang taong nagdasal sa gabi ng Laylatul Qadr at ang pagdasal niya, pagsalan niya, kaya siya bumangon, iniwanan niyang tulog, iniwanan niyang bahay niya, pumunta sa masjid, nagsakripisyo, imanan wa ihtisaban. Ginawa niyang lahat na yon dahil sa paniniwala niya na nag-utos sa kanya na sumamba ay ang walang iba kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa niya yon imanan bilang tanda ng faith, ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, ihtisaban, dahil umaasa siya ng reward, ng kabutihan mula sa Panginoon. Kapag yun ang intention niya, yung dalawa na yun, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Buburahin ng Allah, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagdaang mga kasalanan. At meron pa bang mas maswerte kumpara sa taong pinatawad ng Panginoon? Wala na. Kung pinatawad ka ng Panginoon, ikaw na ang pinakamaswerteng tao. Dahil ibig sabihin, pinatawad ka niya, papapasukan ka niya sa paraiso niya. Ibig sabihin na pinatawad ka niya, hindi siya galit sa iyo. Mahal ka niya. Ibig sabihin na pinatawad ka niya, bubuhusan ka niya ng habag. Gagabayan ka niya. Ipapakita niya sa iyo kung ano ang tama laban sa mali. So napakaswerte ng mga taong pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hingin natin na ibilang tayo sa mga tao na yon na pinatawad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na makakapagsamba sa Laylatul Qadr. Kabilang din sa kabutihan nito ayyuhal ikhwa, sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka khairaha faqad sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Ibig sabihin, ang sino man, ang taong inabutan niyang Laylatul Qadr, inabutan niya ang isang napakalaking pagkakataon. Isang opportunity na makapag-invest siya sa akhirah. Paano yun? Alam niyo yung investment, business opportunity, tinatawag siyang opportunity kasi hindi siya araw-araw dumarating. Ang Laylatul Qadr ayyuhal ikhwa, para kang nag-invest. Nag-invest ka sa right time. Sa the right time. Nagkataon, nag-invest ka sa isang business, biglang sumabog yung kita mo. Kumita ka ng malaki. Naka-jackpot ka kumbaga. Ganon din yung isang taong nagkataon na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Laylatul Qadr ay para siyang nag-invest para sa kanyang akhirah. Doon niya yun aanihin sa kabilang buhay. So dahil dyan ayyuhal ikhwa, pagsikapan natin na makapagdasal tayo, makapag-ibada tayo sa mga gabi ng Laylatul Qadr, dahil ang Laylatul Qadr ay palipat-lipat. Isa sa pagkakamali ng maraming tao ngayon, nagsasala lamang sila sa ika-27th night ng Ramadan, which is mali yun. Dahil sa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang ginawa niya, hindi lang siya sa ika-27 nagsala, bagkus lahat ng gabi ng last 10 nights ng Ramadan ay pinagdadasalan niya, dahil sa ganung paraan, siguradong maabutan mo ang Laylatul Qadr. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharraw Laylatul Qadr fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ibig sabihin, abangan ninyo ang Laylatul Qadr sa mga odd nights ng Ramadan. Ibig sabihin, ika-21, 23, 25, 27, and 29. Ganun din para mabilang tayo sa mga makikinabang sa kabutihang dala ng Laylatul Qadr, mabilang tayo sa mga taong magtatagumpay sa gabi ng Laylatul Qadr. Iwasan natin, ayyuhal ikhwa, iwasan natin. Anong iwasan natin? Na masayang yung oras natin. Iwasan natin na maging abala tayo sa mga hindi natin priorities sa mga Laylatul Qadr. Kagaya ng ano? Iwasan natin ang ubusin natin yung panahon natin sa pag-shopping, sa pagpunta sa mga palengke. Baka pwede na mamalengke ka para sa isang linggo na. O di kaya ngayon meron ng Maxim na lang. O di kaya ngayon
pwede na yung shopsuki na tinatawag nila, hindi mo na kailangan pupunta ng palengke. Ang mahalaga, kailangan i-preserve natin ang mga oras natin sa Laylatul Qadr. Ganon din, iwasan natin na masayang ito sa pamamagitan lang ng social media. Iwasan natin, maubos ang oras natin. Ang nakapagtataka, kanina lang, paglabas namin sa pagtarawih, may nasundan ako, naglalakad. Paglabas sa masjid, naglalaro ng games. Kalalaki niyang tao, naglalaro ng games. Hindi ko alam, bakit ganun ang style ng iba. Inuubos din ng iba yung time nila, nasasayang time sa sa pagtulog. Tinutulugan lang nila ang iba sa panunood ng movies, sa panunood ng Netflix, sa panunood ng kung ano-ano. So, ang taong ganito, ayyuhal ikhwa, ay delikado, nangangamba tayo na baka sila yung pinagkaitan ng kabutihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano ang pinakamagandang tip, pinakamaganda at pinakamainam na paraan para ma-preserve natin yung oras natin sa Laylatul Qadr o sa last 10 nights ng Ramadan, last parts ng Ramadan, ang pinaka-the best na paraan ay ang gawin nating abala ang ating sarili sa pagbabasa ng Quran. Ganon din kung napagod na tayo, pagod ka magbasa ng Quran, abalahin mong sarili sa pagdhikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Paulit-ulit may itong sabihin, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. So, yan ang pangalawang advice ko ya ikhwa na dapat natin gawin para makinabang tayo sa kabutihang dala ng Laylatul Qadr. Ang iwasan natin ang lahat ng maglilihis sa atin at saka lahat ng mga magnanakaw ng ating oras. Ano yung magnanakaw ng ating oras? Yung daul asar, yung sakit na tumama sa atin sa panahon natin ngayon. Ano? Ang cellphone natin, ang gadgets natin. Yung mga tao noong unang panahon, inasabi nila, mas productive sila. Yung mga farmers noon, mas productive sila. Yung mga mangingisda noon, mas productive sila. Yung mga mananahi noon, mas productive sila. Kasi bakit? Walang social media noon. Walang cellphone, walang gadget sa mga tao noon. Sa panahon ngayon, bumaba yung production ng bawat isa. Kasi bakit? Dahil bawat isa, hawak-hawak niyang isang bagay na maraming oras ang kinukuha sa buhay natin. Pangatlo na tip para makinabang tayo sa Laylatul Qadr ay damihan natin ang pagsadaka. Damihan natin kahit isang piso lang every night sa mga nalalabing gabi ng Ramadan. Kung wala kang alam na pwede mong bigyan ng, wala kang kilalang beneficiaries, kahit yung uhulog mo lang sa sadaka box ng bawat masjid, enough na yun, inshallah. At ngayon, maraming mga donation drive ang pwede mong pasukin as long as legit at saka kilala yung mga tao na yun na naghahanap ng mag-donate sa kanila, magsadaka tayo kahit magkano, not necessary 1,000, not necessary 1,000, not necessary million, kahit isang piso lang. Ang mahalaga na prove mo na ikaw ay handa kang magbuhos ng pera mo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, as-sadaqatu burhan. Ano ibig sabihin ng as-sadaqatu burhan? Ang kawang gawa, ang charity ay proof. Proof na na meron kang faith sa puso mo. Meron kang malasakit sa kapwa mo. Meron kang concern na ikaw ay handa kang tumulong sa kanya. Nararamdaman mo kung ano nararamdaman ng mga naghihirap. So, yan ang isa sa mga mainam na gawin natin sa last 10 nights ng Ramadan. Kagaya rin yan ang ginagawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-generous sa tao. Siya yung taong matulungin sa iba. Pero kapag sumapit na ang buwan ng Ramadan, lalo siyang nagiging generous. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni I think Abu Huraira sa napagkaisa ni Bukhari at Muslim o hadith si Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-generous na tao. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Subalit higit siyang nagiging matulungin sa kapwa, higit siyang nagiging mabait sa iba kapag dumarating na ang huling 10 gabi ng Ramadan. Kabilang din sa mga mainam natin gawin, ayyuhal ikhwa, ang magparami ng pagdua. Samantalahin natin ang mga gabi na ito na makapagdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di natin alam, baka yung dua natin sa Laylatul Qadr, yun ang pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya yung sadaka mo, yung isang piso na ipinagkaloob mo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam hanggang saan ang mararating nun.
yung isang piso na pinagkalob mo na galing talaga sa'yo, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, binigay mo sa isang nangangailangan, at ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo alam ano yung igaganti niya sa'yo na kabutihan. So dahil dyan, sikapin natin ayu al-ikhwan na makapagsadaka, na makapagdua sa mga gabi na ito ng Laylatul Qadr. At bilang pagwawakas, tayo manalangin lahat na hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay maghikamos sa Kanya, mamulubi sa Kanya na naway patawarin niya tayo at tulungan niya tayo na makapagsamba sa Kanya sa mga gabi ng Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. Allahumma ballighna Laylatul Qadr. وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.